Ito po, kumpirmado na taga-NBI ang sinasabing lumusob at nagtangkang arestuhin. Ito pong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Diba? At nagkaroon din ng putukan. Kasi ito, may binabanggit ito si Senator Amy Marcos. May naaresto raw po na isa sa mga ahente po ng NBI. At kasi binalikan daw ho may naiwang bag. At dun sa pinakahagdan ng second floor ng gusali ng Senado. At doon po nangyari yung pangyayari ng putukan kanina. So kung hindi niya binalikan, di sana siya nahuli. At ito raw pong ang sinasabi ay na NBI agent o confidential agent ay ang kanilang boss ay si Attorney Bomediano o yun po binabanggit at ng transnational mga kababayan. At ang utos ay arestuhin si Bato anuman ang mangyari, kahit po sino ang masaktan. Aba, grabe ho itong misyon na ito, mga kababayan. Talagang ang lakas ng loob at parang iba ho ang tibay ng loob ho ngayon na mga taga-NBI. Simula ng maloklok dyan yung kanilang pinuno na si NBI Director Melvin Matibag. Ito, panoorin nyo ho, pakinggan ho natin itong pahayag ni Senator Amy Marcos. Ito Huli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at nakipid si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. May nahuli. Okay, so yun po mismo pahayag ni Senator Amy Marcos na meron pong nahuli na taga-NBI. So ito po ay lumilitaw na parang hindi po nagkakatugma-tugma yung mga pahayag. At itong binabanggit ni Senator Amy Marcos ay kontra naman sa naunang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. At ito, panoorin niyo ho mga kababayan at ipalalabas natin yung naging pahayag ng Pangulo at 2 oras daw, may 2 oras niya raw pong minomonitor yung kaganapan sa Senado. Ito, panoorin natin si Pangulong Marcos Jr. Minamahal kong kababayan, ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan
at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas, na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Ayun yung pong napanood, yung pahayag ni Pangulo Marcos Jr. at ang sabi po niya ay hindi raw pulis, hindi militar o NBI yung nagpaputok dyan po sa Senado. Yan po sabi ng Pangulo. At ayon po sa kanya ay hindi raw po siya nagbigay ng instruction o kautusan maging sa Philippine National Police o sa National Bureau of Investigation na iserve yung warrant of arrest na inilabas po ng International Criminal Court o ICC laban po kay Senator Ronald Bato de la Rosa. At ito'y kaugnay rin ng resolusyon ng Korte Suprema. So sabi ho ni Pangulong Marcos ay hindi raw po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na taga-labas na sundalo sa militar sa NBI sa Senado. At sabi ho niya, tinawagan niya raw mismo, nakausap niya raw itong si NBI Director Matibag. So wala raw po, hindi raw po ito totoo. Pero base po sa mga lumalabas, may mga video footage so mga kababayan meron ho Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Meron ho na na ito, video footage sa kung saan ay dalawang sasakyan may lumabas na naka-vest na NBI umano. O yun ho. Ito, ipakikita ko sa inyo sa dito po sa ating ayan. Ayan, taga-NBI tingnan nyo Ayan Yan may lumabas. So tapos ay bukod ho dyan mga kababayan ay meron ding ipinakita na na video. Ito pong si Attorney Torion na kung saan ay ang sinasabi ito raw po ay kuha bago magkaroon po ng putukan. At talagang lumilitaw talagang lahat po itinuturo NBI NBI po ang tinuturo po lahat mga kababayan. Ito panoorin niyo mga kababayan, naglabas po ng footage si Attorney
Israelito Torion. Ito po yung abogado ni Senator Bato de la Rosa. Ayun ho, naglabas ho ng video footage si Torin Torion. So, dito ho mga kababayan, lumilitaw na talagang NBI. Taga-NBI ang lumusob. Base po ito sa mga ebidensya na lumalabas at di ba, ito, sabi nga ho ni Senator Amy, meron daw pong nahuli na taga-NBI. At ang sabi, ang binanggit ho, umamin na ang kanyang boss daw ay Attorney Bomediano. O yun ho. At ng transnational. Sino ho kaya ito? At siguro maganda magkaroon po ng paglilinaw mismo. Ito pong si NBI Director Melvin Matibag. Kasi kung alam niya ba ho ito o hindi. At nagsariling kalooban lang yung pinaka-boss niya, yung Attorney Bomediano. O yun po. At talagang yun ho mga kababayan ay parang sila po ang tinutukoy at kaya nga mismong si DILG Secretary John B. Cremulya inutusan niya ng Pangulo na magtungo doon sa Senado at andun din si PNP Chief Nartates. O yun ho. So yun ho, at ang sinasabi hindi pa malaman, no? May mga anggulo na nagpanggap umano na miyembro ng media rin, no? Meron din ho ito Ito, isang lalaking nagpanggap umano ng miyembro ng media ang kasalukuyang nasa kustodiya na rin po ng Senado. At ayon po sa source ng Abante, iba't ibang ID ang narecover mula sa lalaki. Kasama umano sa nakuha sa lalaki ay isang baril at di pa tinukoy na kalibre. So iniimbestigahan na rin ito kung may kaugnayan siya sa insidente ng pamamaril na naganap kanina sa loob ng Senado. So, eto nagpapanggap ng media. Tingnan nyo rin baka kung hindi yan media, totoong media, kung taga-NBI ho yan. Basta maganda, lahat matukoy at magkaroon po ng malalimang investigasyon dito po sa nangyari dyan po sa Senado. Di po ba? So, yun mga kababayan, at talagang ang pinaka-present lang sa Senado ay puro nasa yung bagong loklok na mayorya diyan po sa Senado. Sila po ang talagang na kung saan nagpupulong at nagko-caucus dahil sa pinadala na kasi po yung articles of impeachment ng mababang kapulungan laban po kay kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman ito hong mga senador na miyembro po ng mayorya ay sila po ay nagko-caucus kasi sa layuning bilisan, madaliin ito hong pag-aksyon ng Senado dito po sa sa articles of impeachment laban po kay VP Sara Duterte. So ito, may binabanggit itong si Senator Amy Marcos na kung saan may mga senador daw nabigyan ng tip para makalis. Ito, panoorin po ninyo Tandaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa LEGI, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Subiri, nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaukus at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na nagtatakpan o dinidelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami, mahinahon na nagkakaukus, nag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita, si Senator Lore, nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kami iwanan. Tataka ako, bakit yung iba pinagsabihan? Ibig sabihin, may nakakaalam
meron ding naiwan katulad namin dun sa putukan sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may apat na nakakaalam, ngunit kami walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayo nagkaputukan dito? Ayun, so yun ho mga kababayan, ang pahayag ni Senator Amy Marcos at Tanakusan. Meron daw mga na mga kapwa senador ang parang nakakuha po ng tip, abiso at pati yung secretary raw po ng Committee on Rules at maging si Senator Loren Legarda na mula po sa mayorya ay nakatanggap daw po ng text at sinasabi pero hindi niya pinaniwalaan at nanatili si Senator Legarda sa piling ho ng mga kapwa senador na sa bagong mayorya ho ngayon. At nakita ko ho na nandun ho, nasa caucus, ito po siyempre, pinangungunahan po ni Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, si Senator Amy Marcos, yung magkapatid na Villara, Mark at Camille. So, 5 na. Tapos nakita ko rin si Senator Bongo, si Senator Jingo Estrada, Joel Villanueva, so Rodante Marcoleta. So lahat po marami ho pero wala ko sa minority. Wala tayo nakita ko. Sabagay, caucus ko kasi yun ng majority. At kaya wala ho sigurong minority. O yun ho. So pero may nakatanggap daw po ng tip. Na ibig sabihin magkakagulo dyan. So may mga nakakaalam at 'di ba? O yun ang masabi ho natin mga kababayan. So, tingnan natin at magsasagawa naman po ng investigasyon at nangako mismo, ito pong si DILG Secretary John Vic Rimulya na iimbestigahan at pananagutin kung sino man yung sinasabing nagtangkang lusubin at nagpaputok ng baril dyan po sa Senado. So, talagang matindi ho ang nangyari, no? At siguro, kayo naman ho ay nakasubaybay sa mga nangyari dyan po sa Senado. At kung saan ay nagkaroon ng putukan, di po ba? At ito, panoorin niyo ha. Ang dali ha. Ito ha. Ayan. Ayan ha. Dinig niyo naman yung putok, no? Ayan. So, yan po, no? Yung mga ilang eksena ho yan sa Senado. O, yun ha. So, pero ang pinakamatindi ho rito, siyempre, yung mensahe sa Senado at talagang parang gustong, ewan ko kung pwedeng takutin o kung ano man at pilit ho na, na talagang gusto rin po arestuhin. Ito pong si Senator Bato de la Rosa, pero naglabas po ng ng kautusan ng Supreme Court, mga kababayan, at na kung saan, ang sabi nga ho, di ba, maliwanag ho, ang sabi ho ng Supreme Court ay hindi ho, sa ngayon, hindi pa ho naglabas ng PRO. Ang ginawa po ng Supreme Court ay inatasan po ang gobyerno, ang Malacanang, na magsumiti po ng kanilang comment within 72 hours, o 3 araw ho yan. At ganyan din po itong si Senator Bato at na may kinalaman sa kanyang motion na i-block po, no? Pigilan yung pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant of arrest mula po sa ICC. So yun ho. So 72 hours, 3 araw na binibigyan po ng palugit ang Malacanang at mga ahensya nito na magpaliwanag at again din po si Senator Bato de la Rosa na mag-comment o magbigay ho ng sagot dito po sa petition ito. So abangan ho natin. Pero 3 days, tignan natin yung nahuling NBI agent na kung saan itinuturo kumanta ho. Ang kanyang boss ay si Attorney Jerome Bumidiano. Siguro ilabas ho ng NBI yung Attorney Bumidiano na yan at malaman ho natin kung ano ba talaga, kung saan nanggaling yung kautusan naman diyan sa transnational. Di umano sa NBI. So abangan ho natin mga kababayan at patuloy ho tayo magantabay at makinig, manood dito po sa ating episode at siyempre para mas lagi ho kayo updated sa mga bago lang mag-subscribe na po kayo at huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan nyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat
Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.